Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Papakita ko sa inyo ngayon ang aming incubator na nasa 60 eggs capacity. At titignan po natin sa loob at may parang napisa. Sumabit ata sa may screen. Yun, may napisa nga. Sumabit sa screen yung paa. Bali yung mga itlog po na nilagay ko dito ay halo-halo. May itlog po ng pabo, itlog ng bibe, saka itlog po ng manok. Ayan. Mamaya po ipapakita ko sa inyo isa-isa. At magka-candling po tayo mamaya. Kung ito ba ay fertile o hindi. Yan yung mga napisa na pong mga itlog. Karamihan po dyan ay mga manok. Lalagay ko lang po itong napisa dito sa metal screen na lagayan po ng mga napisang sisiw. At hayaan ko lang po dyan ng mga 8 to 12 hours bago ko po ilagay sa lagayan po ng kulungan nila. Ayun, mayroon pang nakasiksik doon sa dulo. Pag medyo matagal po kasi silang nag-stay dito sa incubator is madidehydrate po itong mga sisiw. Kaya ilang oras po, mga 12 hours, okay na po yan, pwede na pong ilipat. Ilalagay ko dito sa karton yung mga napisang sisiw na unang napisa. Tapos papainumin ko nito tubig na may asukal. Pwede po yung molasses, kaya lang hindi po available sa akin yung molasses, kaya brown sugar na lang po inilagay ko. Makakatulong po ito para ma-retain po nila yung kanilang energy. Yun, at may isang sisiw dito na nakasiksik sa dulo. Lahat po ng mga napisang sisiw is mga manok. Isa-isa ko po itong painumin bago ilipat sa kanilang kulungan. Yan, at may 1, 2, 3, 4 na ililipat ko po sa kanilang kulungan. Yan, mukhang uhuna-uhuna po itong mga sisiw na to. Grab ko yung leno. Grab ko yung yun. Ay. I-take care mo na yan, Daddy. Gusto nila may air. Dapat ay hindi na. Yan nila. Hello? Uy? Hello? Salit nito ah. Smart dito. Daddy, smart ito. Daddy, itong yellow chick ay pinamas pa smart. Uy. Babalik ko po muna itong tatlong sisiw na bagong pisa para po hindi lamigin dito sa labas, at ibabalik ko lang po dito sa incubator. At mga after 6 hours is pwede ko na po silang ilagay na din sa kulungan. Diyan ka na. Diyan ka na. Bali, hindi ko po muna sila tatanggalin dito sa karton. At kinabukasan po, saka ko na lang sila pakakawalan dyan sa loob. Balik po tayo dito sa aking incubator. At ipapakita ko po sa inyo yung itlog ng bibe, manok, saka ng pabo. Itong may batik po ay itlog ng pabo. Hindi ko na nalinisan yung mga itlog bago ko ilagay dito. Mas maganda po nalinisan nyo ito bago nyo ilagay sa incubator. Yan, yung ito pong hawak ko is itlog ng
Ito, bibe. Yung water nila. Pero mukhang nasira to kasi may bitak. Dito naman po natin ikakandling mamaya yung egg incubator din po na isang binili ko. Yan, meron siyang flashlight na pang candling. 16 eggs lang po kasi ang pwede pong ilagay dito sa may incubator po na ito. Kaya nilagay ko po sila sa mas malaking incubator. Yan, subukan po natin i-candling itong itlog ng pabo. Yan, mapapansin nyo yung itlog ng pabo is may batik-batik siya. Yan, try po natin i-candling. Yan, patayin po natin yung ilaw para makita po natin maigi. Yan, kung makita nyo is may ugat-ugat siya. Kaya lang is parang mahina ata yung similya. Pero try po natin hanggang ilang araw kung mabubuo po ito. Try po natin yung iba. Try po natin itong itlog ng bibe. Yan, clear, ibig sabihin hindi ito fertile. Bale, pang 5 to 7 days na po itong mga itlog dito. Ito po, hindi po ito fertile. Try pa po ulit tayo ng iba na ikakandling. Itlog pa rin po ito ng bibe. Ito, clear din. Ay, hindi. May parang meron siyang ugat-ugat na kan. Makikita mo yan, mukhang fertile ito. Ito, fertile. Yan, mapapansin niyo yung mga ugat. Ang fertile ito, fertile. Mas maganda po kung lagyan nyo po ng sign para malaman na po kung talagang fertile o hindi. Para matanggal nyo na po yung mga hindi fertile po dyan. Ito po, itlog po ng manok. Bali, ito po palang incubator is may isang exhaust fan at saka dalawang 25 watts na ilaw. At meron din po siyang lagayan ng tubig para sa humidity sa loob ng incubator. Dito rin sa gilid mapapansin nyo yung pang monitor ng init sa loob ng incubator. Bali, ang maximum na temperatura po nito sa loob is 37.8. Ayan, makikita nyo rin yung paglilipatan ng parang pinaka up and down nya para malipat-lipat po yung posisyon ng itlog. Yan, makikita nyo yan. Every 6 hours po dapat may lipat-lipat po yan para po hindi po masira yung mga itlog. Yan, may dito sa kabilang gilid may labasan po ng hangin dyan. Dapat po mga 30% lang po ang dapat nakabukas niyan. Yan, papansin nyo po, kapag na-meet na po ng incubator natin yung 37.8 na temperatura, automatic na pong mamamatay po yung ilaw sa loob.
Tignan po natin. Tapos po kapag, yan. Patay muna natin yung flashlight ng camera. Yan, namatay na po yan. Yung ilaw na. Dahil na-meet na po niya yung 37.8. Ngayon po kapag bumaba po yan, yung temperature niya is kusa na pong iilaw po ulit yan para ma-meet niya po ulit yung 37.8.